kahit mali man yung password or tama, basta mag-try ka mag-unlock ng password na nilagay natin, automatic guys, magpipicture yan at makikita natin yung mukha. Susubukan natin. Ngayon guys, pag naka-green yung button, ibig sabihin naka-on yan guys ha. Yan yung palatandaan na activated na yan. So ang gagawin niya, magta-type siya ngayon ng password. Ngayon subukan natin guys maliin. Kunyari 1111, tapos click OK. Automatic guys, 1 attempt na tayo. At titingnan ko rin guys kung mismong andun talaga sa application yung picture na nakuhanan ng nagtatangka magbukas ng phone. So click natin tong So yun guys, bago tayo magsimula sa mga bagong pasok sa aking channel, ako nga po pala si MindTechPH, gumagawa ako ng content regarding sa APN, pampabilis at pampalakas ng internet connection, at nag-update din ako tungkol sa mga tricks and tips. So kung gusto niyo yung content ko, don't forget to click subscribe button sa baba ng video na to, at i-click mo na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa mga bago kong uploads. Magsimula na tayo. Ngayon guys, may tuturo ako sa inyong napakalupit na tricks. So tricks to guys kung paano malaman kung sino yung nagtatangkang magbukas ng cellphone natin. So di ba minsan guys sa bahay natin nilalagay natin yung phone sa sofa or sa lamesa. Minsan nalilingat tayo, hindi natin alam, pinapakialaman na pala ng kapatid natin or yung mga kaibigan mo. At minsan naman sa trabaho nyo, may mga nakikialam din ng cellphone. Kaya dahil dito sa ituturo ko sa inyo, makikita nyo mismo yung mukha na nagtatry na mag-open ng phone nyo or nagtatry mag-unlock. Maliman yung password or tama, automatic mapipicturean pa rin siya. Yun yung napakalapit dito sa application. So make sure lang guys sa panoorin yung video hanggang matapos para matutunan nyo kung paano yung pag-setup ng tricks na to. Magsimula na tayo. Una natin gagawin, pumunta tayo sa Play Store. Click lang natin tong Play Store. Then once na maklik na natin yung Play Store, pumunta tayo sa search engine ng Play Store. So click natin tong search engine. I-type natin yung WTMP. Yan guys yung isi-search natin, WTMP. Search lang natin yan. Automatic guys, lalabas yan sa pinakaunahan. Ito yon, click lang natin. Ito guys yung ida-download nyo sa Google Play Store. WTMP, Who Touched My Phone. So yun pala guys yung meaning ng WTMP, Who Touched My Phone. Yung creator nito is Midnight Developer. Kung makita nyo guys, mayroon na siyang 10 million plus downloads. So napakarami na guys yung nagda-download sa kanya. Meron na rin siyang 4.8 stars, 190k reviews. Kung mapapansin nyo guys, yung ratings niya 4.8. So malapit na sa 5. Dalawa na lang, 5 na siya. Ibig sabihin lang talaga, legit na legit yung application kasi marami nagre-rate sa kanya. Then kung magbabasa naman kayo guys ng mga comments and reviews, halos puro positive comments yung mababasa nyo. Katibayan lamang yan guys sa talagang satisfied yung mga nagda-download nitong application. Ang una natin gagawin, kailangan natin i-download at i-install yung application na WTMP. Once na ma-download na natin at ma-install, wag muna kayo mag-skip sa video kasi tuturo ko sa inyo step by step kung paano gawin yung tricks na to. Ngayon guys, may ginawa akong actual video para mas madali nyong maunawaan at masundan kung paano natin mahuli yung tatangkang magbukas ng cellphone natin. Panoorin nyo to. So yan guys, ituturo ko sa inyo kung paano gamitin yung application na WTMP. So dahil dito guys, malalaman mo kung may nakikialam sa phone mo or kung may nagtatry na mag-unlock. Sa pamamagitan nitong application, makikita mo yung mukha ng nagtatangkang magbukas ng cellphone natin. So halimbawa guys, sa download nyo na na-install yung application, i-click lang natin to. So ito yon, click lang natin. Then wait natin mag-open yung application. I-click natin tong next. So may makita kayo ditong next, click lang natin yan. Automatic pag na-click na natin yung next, dito tayo mapupunta. So napakasimple guys ng dashboard niya. Andyan yung parang power button, then nakalagay no reports. Sa taas guys may settings dyan. So dito muna tayo sa settings. Ipaliwanag ko muna sa inyo kung ano yung mga nilalaman dito. Click natin tong settings. Guys sa settings makikita nyo dito yung health. Kumbaga may mga problema tayo, may gusto tayo itanong kung paano gamitin or paano i-set up. Click natin tong health. Then sunod, authentication and app entry. Ibig sabihin guys, pwede natin lagyan ng password yung mismong application natin. Yung application na WTMP. Para kung sakali, tayo lang yung makaka-open at tayo lang makakaalam kung sino yung mga nag-open ng cellphone natin. Ang gagawin lang natin, click lang natin yan. Then maglalagay tayo dito ng password. So kayo na guys, bahala maglagay ng password na dapat kayo lang yung nakakaalam para kayo lang din yung makaka-open ng application. Subak lang natin. So guys, dito naman tayo sa show notification when app is running. Automatic guys, once na naka-on yan, at na-on natin yung application, na-activate na, automatic i-inform ka sa notification sa taas na tumatakbo yung mismong application na WTMP. Sunod guys is limit of reports. Yung tinutukoy dito guys is yung mismong photos. Yung pag-picture ng application sa nagtatry mag-open ng cellphone natin. Kung gusto natin guys dagdagan, i-click natin tong limit of reports.
pwede natin gawing 300 reports, 1,000 reports, or 2,000 reports. Sunod guys, dito naman tayo sa save reports if there were no unlock attempts. So ibig sabihin guys, kahit hindi tayo mag-unlock or hindi tayo mag-attempt na mag-unlock ng phone, pag naka-on yan, automatic, mapipicturean pa rin yung mukha ng gumagamit ng phone. So, nakakatulong yon hindi lang sa pag-unlock, kundi sa pag-scroll or pag-open mismo ng application. Dito naman sa successful unlock attempts monitoring, automatic guys, once na nag-unlock or may nag-unlock ng phone mo at successful na nakapasok mismo, na tama yung password, automatic, mapipicturean mismo yung nag-try magbukas. Okay? So, ganun kalupit yan. Kahit na-open nila yung ating cellphone, makikita pa rin yung mukha nila. Pero guys, magtatanong kayo, sasabihin nyo, paano kung mali yung password? Di ba mas maganda na mali yung password tsaka magpipicture? So walang problema guys, pwede rin yon. Ang gagawin lang natin, i-on lang natin dito yung failed unlock attempts monitoring. Ibig sabihin guys, once na failed yung pagbukas ng cellphone or mali yung password na nalagay sa lock ng phone, automatic mapipicturean yung nag-try magbukas ng cellphone. So napakalupit guys kasi bukod sa pag mali yung password mapipicturean, at pag mabuksan din niya, mapipicturean pa rin siya. So ibig sabihin guys, double purpose tayo. Kasi hindi lahat na nagbubukas is alam yung password. Kaya dapat, kahit mali yung password, dapat mapicturean pa rin. Kasi yun yung pinakamalupit dun. So ang gagawin lang natin, i-on lang natin tong failed unlock attempts. On natin yan. Then lalabas to. Nakalagay dyan, activate device admin app. So para ma-activate yan, i-click natin to na activate this device admin app. Click natin. Automatic, naka-on na yung failed unlock attempts at successful unlock attempts. Ngayon guys, sunod, dito na tayo sa failed attempts before photo. Ibig sabihin nito guys, once na dalawa na yung mali niya sa paglalagay ng unlock code sa cellphone, automatic guys, magpipicture yung application sa mukha na nagtatry mag-unlock. Ngayon guys, pwede natin dagdagan yung attempts or bawasan. So click lang natin yan. Pwede natin gawing 1 attempt lang. So isang try lang na mali yung password, mali yung pagkakalagay niya, automatic magpipicture na kagad. Or kung gusto natin dagdagan, gawin natin 3 attempts, pwede rin. So yun guys, ito yung sinasabi ko sa inyo, bukod sa application masisave yung mga photos, pwede natin isave din sa cloud storage. So pag sinabing cloud storage, ito yon. Cloud sync, pag in-on mo yan, automatic mag-sync in yan sa Google Drive. Ibig sabihin guys, pag nag-sync yan sa Google Drive, kailangan natin ng internet connection dyan. Nasa sa inyo yan guys, kung gusto nyo, click nyo lang dito yung activate. Pero para sa akin, okay na to, kasi nga, makikita ko naman yan dito sa application. Pero kung gusto nyo nakikita nyo sa online, walang problema. Doon sa Google Drive, automatic mag-sync in yan. Sunod guys, yung theme. So, may dalawang option dito, yung theme na dark at light. So, kayo bahala guys kung ano yung gusto nyo setup. Kung makita nyo guys, napaka-unique ng application. Yung mapapasin nyo lang dyan is yung settings, yung tatlong guhit dito na maliit tsaka malaki, then yung arrow, at yung power button. At may nakalagay no reports. May dalawang mata dito, hindi masyado nakikita sa camera kasi nga nagre-reflect yung ilaw. Once na in-on natin yan, automatic, lalabas yan. Nakalagay dito, access to the camera is required to save reports with photos. Ang gagawin natin, i-click lang natin yung OK. Then once na maklik natin yung OK, dito tayo mapupunta. Nakalagay dito, allow WTMP to take pictures and record video. Click lang natin guys yung while using the app. Or kung nakalagay sa inyo allow, click nyo yung allow. So click natin to. Then lalabas yan sa baba. Nakalagay dyan, permit usage access. This is necessary so that the application can receive a list of launch apps. So ang gagawin lang natin, i-click lang natin dito yung OK. Then once na maklik natin yung OK, dito tayo mapupunta sa usage access. So ngayon guys, hanapin natin yung application. So andito yon sa pinakababa, WTMP, not allowed dyan, dapat maging allowed. Click natin yan, i-on natin dito yung permit usage access. So sa kanan may button dyan, tap lang natin. Then automatic guys, naka-on na yung permit usage access. So back lang natin siya. Then once na maback natin, ito yung makikita natin guys. Nakalagay sa baba, please allow unlimited background battery usage. This is important for the application to work correctly. So okay, click natin yung okay. Dito guys, kahit hindi na natin to gawin, walang problema. Ang ginawa ko dito, binak ko lang siya. At automatic, naka-on na yung mismong application. Activated na siya. Ang gagawin natin, i-try natin i-off yung phone. So once na pinindot natin yung power button, di ba mayroon tayong mga ganyan. Minsan nga, fingerprint pa. Subukan natin guys sumaliin. Kunyari 1111, tapos click OK. Automatic guys, 1 attempt na tayo. Pero nakalagay dun, di ba, 2 attempts. So, isa pa. 1111. Click OK. So, mali. So, nakadalawang attempts na tayo. Ngayon, titingnan natin, guys, kung talagang merong picture or kung talagang nakunan yung mismo nagbubukas ng phone. So, click natin tong WTMP application. Once na may kulay green dyan, sa may parang profile picture dito sa gilid, automatic bago yan. So, yun yung kanina. Okay? So, click natin to. Automatic guys, makita nyo yung mukha ko dyan. Kasi nga guys, ako mismo yung nag-try mag-unlock ng 2 beses. So dahil dun guys, malalaman mo na kung sino yung nakikialam ng cellphone mo. Bukod guys sa picture, meron ditong
petsa. Nakalagay dito, December 23, 11:05 ng umaga. So, ibig sabihin guys, may oras talaga yung pag-picture ng application. So, sana guys, nakatulong tong vlog ko ngayon. Once again, naman, PH, thank you and God bless all.